So guys, visit na naman tayo sa dental clinic. At syempre, kailangan natin ng routine cleaning guys. Para nang sa ganun ay yung dental hygiene natin ay maging okay. At syempre, para naman hindi tayo umaray-aray sa araw-araw. Ito yung pagkakataon na pagkatapos ng aray, edi wow. Kasi nga, kailangan natin tanggalin yung mga sira at syempre, sa ganun makaiwas na rin ng stress. So, kailangan talaga ng bawat isa na dental hygiene. So, kayo guys, ingatan ninyo ang mga ngipin ninyo. Kung hindi nyo iingatan, magagaya kayo kay Be Finest World. This one? So, ayan, naka-suit na tayo guys. So, alam nyo na ang kasunod pagka sinuot mo na ito. The documentary is count on. So guys, yes po, si Doc Nicole, ay hindi Doc Nicole. Ano pangalan? Bea. Bea, si Doc Bea, at saka syempre ang ating maganda at gwapong assistant niya. So ito na naman ulit tayo. So taking care. Hygiene na naman tayo guys. Ay. Para hindi ka na nilagyan sa okay lang kahit hindi na. Para naman nakikita naman ako sa meron po. Sa live ko. Sige to, ako na dyan ka na lang. Okay. May ano naman na siya eh. Ako na, may Record na. basta daw pag may kailangan ka magsabi ka. Sige lang. Kailangan ko na... Ano po yung may ano kayo? May YouTube channel ako. Ano po ang pangalan? The Finest World. The Finest. The Finest World. So guys, kay Doc Bea tayo ngayon. Doc Bea. Doc Bea. Ay, wala po kayong pasta, no? Wala. Ano lang siya. Bali ngayon, ang papatanggal ko yung may pasta na siya, no? Data, pabubunot ko na siya. And then, pa-cleaning na rin. Para tuloy-tuloy yung ano. Procedure pa na lang, ang pireso ko. OPXO. OPXO, di pireso. Wala. May yung resto. May Pero resto. check mo na po yung definition. Wala naman ako yung papares to papa-extract ko lang. So guys, yan ang kagandahan ng may card ka. So, maiingatan mo yung sarili mo when it comes sa... baka sakali, maubos ang mga ngipin ni Be Finest dito guys. So, kaya kayo ingat-ingatan ang mga ngipin, hane. Sa bagay, nandito naman si Doc Bea. Handang-handa, anytime. Di ba, Doc, no? Yeah, so guys. Ito na naman tayo. Hindi naman po na magayong wala naman po medical. Wala naman. Ang condition ko lang wala sa medical. Pero hindi ko gamay ang ano dito, gamit. Sabi ko na pagka talaga kabaguhan ka sa taas Kasi bakit kasi nandito ka sa taas So guys, batang-bata talagang mga dentist at mga doktor dito sa Pilyao Dongrigues. So guys, recommended to ng inyong lingkod. So this is our family dental office na ngayon. Sana all. Dito na talaga kami nagbi-visit here in Maliwalo in front of Prime Water. So, bukod sa mga magaganda na yung mga doktor, mababait. Wow! Yun lang ang masasabi ko. Kaya ang inyong lingkod, open na open at napaka at home pagdating dito. Pero pag binubunutan na ako, nakalimutan ko yung pagiging open at home. So, let's see. So, nagpaalam naman tayo kay Doktora ulit. So, makikita nyo naman ngayon kung paano ako aaray mamaya, no? Tsaka yung pipigil ang kamay kapag nandyan. Sa bagay, mababilis lang naman binubunot. Like yung una na ano na kasi yun, parang namatay yung pinaka-root niya. Kaya masakit na pag binubunot.
As in, namagana yung ano una na yun. Ngayon po, hindi po na yun namaga. Hindi pa naman. Nagsisimula pa lang siyang sumakit. So, nakaramdaman ko na kumikirot. So, yun. Kailan pa po siya sumakit? Actually, ano na, almost a week na rin. Parang mararamdaman kong sasakit na. Kaya, nandito na ako. Nakabaho yan? Paano masabi? So, mahirap na guys at hindi tayo bahala dyan kung anong gagawin mo. Naka-document naman to guys. So, coach, documented ito ni Coach Bea ha. At kung ano yung i-rest niya, isasuggest sa akin. Hindi ako nag-suggest na mag-rest ako. Kasi kilala niyo naman. Hindi ako mahilig mag-rest. Hanggat kaya namin yung lingkod D-Finance, so go lang ako. So, tingnan natin si Coach Bea mamaya. Eh, siyempre, Depende po sa pagbubunot. alam niyo naman, 16 pa lang ako. Kaya, nasa edad yan. Sige po, ibaba ko na po no. Sige po. Yung nag-extract. Oo, yung bata. Ayan, pinili ko makita yung mukha ko. Binaba ko ng sinasari sa Dora. Ayan, so sabi ko sa inyo eh. So eto na guys, simula na ng matinding treatment ng inyong lingkod B-Finance World. So samahan nyo ako guys at bibilisan ko lang ito.
So sobra talaga guys ang ginawang pagtatrabaho ni Doc Bea dito sa aking ngipin. Talagang grabe ang cases na meron ng ngipin ng inyong V-Finest World. So mainam na ito guys, at mapalinisin na rin natin kung anong dapat linisan at ayusin ang dapat ayusin upang mawala ang mga anumang aray na mararamdaman natin. So mainam naman guys at napayagan tayo na may document ang paglilinis o ang pag-oral hygiene sa atin ng ang Dungeness Quillaw Dental Clinic. Napakagaling talaga ng mga facilities nila rito, state of the art ang mga equipments. So talagang may rekomenda ng inyong lingkod, V-Finest World, itong clinic na ito. Bukod sa tumatanggap na ng mga health card, syempre pwede rin tayo magpunta ng personal gamit ang ating mga yamang likas sa ating katawan. Likas sa ating katawan. Grabe ka, oy. So nagpapasalamat talaga ang inyong lingkod sa ating maganda at batang-batang doktora na si Dr. Beatrice Bea Alexis A. Pajaro. Salamat po Doc sa pagpapaintulot na may dokumento po ang paglilinis at ang pagtitreatment sa akin itong araw na ito. At shoutout sa inyong lahat na staff at mga magigiliw na mga doktora at dentista ng Quillaw Domgrigues Dental Clinic. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. God bless po. So ayan na nga guys, natapos na ang pagki-cleaning at dito na naman tayo sa pinaka-exciting part ng aking pagbisita dito sa Domgrigues Quillaw Dental Clinic. So ito ay ang pinakamatinding gagawin sa akin guys. So i-extract ngayon ang aking tooth number 46 na first molar. So mararamdaman ko na rito ngayon ang tinatawag na aray at aray. Pero siyempre igasin yata ang inyong lingkod, V-Finest World, kaya't walang mararamdamang aray dahil tayo ay aspirant dentist din. So alam natin kung paano natin na gagawin ang mga bagay na ito. So ayan na nga, nagsimula ng mamuwersa ang ating magandang doktorang si Doc Bea. Ayan, at unti-unti niya nang binubunot ang ating ngipin sa pagkakataong yan. Kaya tinutusukan na tayo ng mga anesthesia upang sa ganun hindi natin masyadong maramdaman ang sakit at bigat ng pagbunot sa ating pinakamalalim na ngipin, ang tooth number 46.
So ramdam ko rito guys kung gaano nahihirapan si doktora sa pagbunot sa aking first molar. Napakahirap sa isang dentista, lalo na't medyo maliit siya sa akin, kaya hindi niya nagawang mabunot ito kagad. So ginamitan niya ito ng mga kakaibang equipment na makakatulong upang sa ganon ay madaling mabunot ang natirang ngipin na binubunot sa akin ni Doc Bea. Grabe, medyo napalaban talaga ang ating Dr. Bea. At actually guys, overtime na rito ang ating doc. Kita nyo naman siguro kung gaano ang exert ng effort at ng lakas na ginagawa ni doc, pero hindi pa rin kinakaya. Kaya't mukhang hihingi na sila ng responde sa isang mas malaki pang dentista dito sa Quillaw, Domgrigues. So okay lang naman yan sa inyong lingkod guys, dahil nararamdaman ko naman ang ginagawa niya at napaka-professional ang lahat ng galaw ni Doktora. So ramdam ng inyong lingkod, the finest world, na nahihirapan na si Doc Bea sa paghila sa aking number 46 first molar. Kaya palagay ko ay it's time para humingi na siya ng responde sa kanyang mga kasamahan dito. Bawat hila, bawat galaw ng plies na nakakabit sa ngipin ko ay ramdam na ramdam ng inyong lingkod. At ramdam ko rin kung gaano nahihirapan ang ating putihin at magandang doktora.
sa pagkakataong ito guys, ginagrinder at binabawasan ang dumikit na buto sa aking first molar para matanggal ang pagkakadikit. Kaya nahihirapan ang ating budihing doktora dahil nga sa medyo malaki ako, tapos si doktora ay medyo maliit sa akin. So yung kanyang puwersa hindi sapat upang tumbasan ang dapat niyang i-exert para mapulot niya aking first molar. Ramdam ko na rin kung gaano nahihirapan si doktora at lahat na lang ginawa ko upang mapadali ang kanyang ginagawa ay hindi pa rin sapat, sapagkat nasa kontrol niya talaga kung paano mapupulot ang aking pagang dito sa mga pagkakataong ito. Pilitin natin guys kapag talaga hindi kaya, hindi kakayanin, no? So kapag hindi kakayanin, nandiyan naman si Doc na itanawan to the rescue si Doc. Tapos ang kaso ni B Finance World. So anyway, I'm very much thankful kay una-una kay Lord, siyempre sa ginawa niyang instrumento kay Doc Bea para maging okay ang ating treatment ngayon. So lagi ko nga sinasabi sa inyo, so always choose to be happy and be courteous to others, and let the Lord God Almighty be the center of our lives. So guys, ingatan ninyo ang inyong mga ngipin, ha? At nang sa ganon, hindi tayo magpahirap ng isa pang Doc Bea sa pagbubunot ng ngipin natin, no? At yun lamang, nawa ay nakapag-inspire sa bawat isa ang aking treatment ngayong araw na to. So, salamat at God bless po sa lahat. So guys, this is the reason kung bakit tumagal kami ng ganito ng proseso ni Doc Bea. I'm so sorry Doc, pero that is what we are promised to our profession, no? Ito naman po. Hindi na talaga kayang i-restore guys. Hindi na po, kasi ito nag-brittle na po siya, diba? Itsura pa lang niya, hindi na talaga kayang i-ano. Tapos ito lang po yung naiwan na ayaw matanggal. I see. Ito. So guys, manipis po kasi ito ang nagpahirap kay Doc Bea, ha? Okay. At guys, kasi hindi kalaki yan si Doc Bea guys para mapuwersa niya. Naintindihan ko siya sa sitwasyon na yan. Actually, ginawayan niya yung lahat para makuha niya yan. So, ang kanyang lakas ay hindi enough para sa lakas ko. Kaya nagkataon na ganun guys. So, alam mo kasi sometimes mayroon talagang bagay na hindi kayang puwersahin.